Puti, dilaw, pula, malaya at masaya. Iba't ibang hugis at itsura. Mga paru-parong kung saan-saan mo na lang nakikita. Mayroong nasa taas, nakakalipad ng malaya. Mayroon din naman sa baba, na hindi pa nagbabago ng anyo. Pagapang-gapang, hinahanap ang katuturan sa umiikot na kalikasan. Mag-iipon ng sapat na panahon para sa panibagong yugto ng buhay. Banyuhay. Bagong anyo ng buhay. Isang proseso na hindi mo may iwasang hindi daanan. Parang buhay, maraming pagbabago, maraming pangyayari, at maraming problema. Tulad na lang ni Nico. Lagi mo yang makikita na nasa labas. Magandang buhok, malapelas na kutis, bongga manamit, at hinding-hindi yan magpapakabog. Tinalo pa nga ang mga babae kung maglakad. Ang saya niya tingnan, no? Ang hindi mo alam. Pagdating sa bahay, siya na ang pinakamaldita na makikilala mo. Bye mga sis, see you later. Tawag lang ako ng taxi, okay? Bye-bye, bye-bye, see you soon. Makikinig makakaigan nila. Saan ka na naman nanggaling? Diyan lang sa tabi-tabi, huwag mo lang tanongin. Siya nga pala, oh. Kulang. Saan ka na lagi pumupunta? Gastos ka ng gastos? Pwede ba? Paulit-ulit eh. Tsaka wala ka naman paki kung kaninong pera yung ginagastos ko. Hindi naman sa'yo yun. Tsaka, nakakarindi na, oh. Hindi ka pa nagsasawa? Aba, sumasagot ka na ngayon? Wala kang respeto? Umalis ka! Huwag ka na bumalik! Eh naman lagi mong ginagawa, ba? Oo, talaga, hindi na ako babalik. Sa tingin mo ba, pinangarap ko itong buhay na to? Hindi ko hinamandan pangarap na mahirap. Tsaka, tatandaan mo, hindi ko pinangarap yung binibigay mo sa aking buhay na yun. Sana hindi na lang ikaw yung naging ako. Walang kinikilalang magulang yan. Hindi na natuto magkaroon ng respeto. Kahit sa sarili niya, walang wala. Ay, ayan, si Jacob. Palaging walang tulog. Inaatupag ang walang sawang schoolworks. Gawa dito, gawa doon, gawa buong maghapon. Akala niya naman may mapapala siya dyan. Gawa ka nga ng gawa. Magagamit mo pa ba yan kung mas nauna ka pang matapos kaysa sa schoolworks mo? Si Eliza naman, eto, namamagana naman ang mga mata. Walang tigil sa pagpapaalala ng masasakit na salita. Walang kwenta, pangit, malandi, bida-bida. Mga karaan na kailanman hindi makakalimutan. Hindi ba siya nagsasawa? Paulit-ulit na lang. Hindi niya ba kaya tumayo sa sarili niyang mga paa? Kung hindi niya tutulungan sarili niya, sino pa kaya? Si Ashley? Ito, napakasuplada. Walang pake sa mga taong nakapaligid sa kanya. Palibhasa, sarili niya lang ang iniisip niya. Kahit isang piraso ng tinapay, hindi niya pa kaya ibigay. Ganun siya makasarili. Tingnan mo, oh! Nang mamata pa. Ang taray-taray talaga. Ano bang karapatan niya para manghusga, di ba? Ayan na. Oh, inyo na. Ayan, si Miss Pretty Girl. Ay, si Miss Pretty Rich Girl pala.
Wala nang ginawa kundi pagyabang ang sarili niya. Akala mo naman kung sinong maganda. Akala mo naman kung sinong mayaman. Ano bang napapala niya dyan? Ang hangaan siya ng kanyang mga kaibigan? Sus! Mukhang kabaliktaran pa nga nangyayari. Imbis na hangaan, kinaiinisan pa siya. Ikaw ba naman ang kausapin para lang ibida ang kanyang sarili, di ba? Ay, ito! Ito si Jericho. Ayon sa kanya, isa daw siyang social butterfly. Yun bang maraming kaibigan? Ang hindi niya alam, marami dito ang may ayaw sa kanya. Paano ba naman? Palagi na lang ginagawang biro ang hindi naman dapat biro. Wala ata itong nararamdaman eh. Lantaran na nga ang kamuhian ay pinapakita sa kanya ng mga tao, pero hindi niya pa rin nararamdaman. Manhid ka ba? Andyan na naman si Mr. Cervantes. Kahit saan mainit ang ulo, lahat na lang pinag-iinitan. Kahit ang sarili niyang anak, hindi niya pinalalampas. Wala nang awa, hindi na natutong umunawa. Sa tingin niya ba madadaan niyang lahat sa pambubugbog? Stress sa trabaho, sa anak naman binubuhos ang init ng ulo. Tama ba yun? Sabi nila, ang buhay ay may iba't ibang yugto. Dadaan ka sa napakaraming proseso para humantong sa destinasyon na nais mo. Lahat tayo ay may destinasyon na patutunguhan. Minsan, walang nakakaalam na daan na eksakto, pero tiyak na marami kang liliko ang kanto. Totoo, nakakapagod, nakakasawa, minsan maliligaw ka pa sa daan mo. Pero kahit anong mangyari, ay hindi mo may iwasan ng pagbabago. Katulad na lang ng paru-paro. Oo nga pala, nakakita ka na nito? Ganda, no? Ganda talaga siguro kapag napagdaanan mo na ang pagbabago. Mula sa isang munting uod na pagapang-gapang, hanggang sa isang magandang paru-paro. Ikaw ba? Handa ka bang harapin ang bagong anyo ng buhay? Paro-parong bukid na lilipad-lipad sa gitna ng daan. Pagpaka-pangaspas sa marang tapis, sandangkal ang manggas, ang sayang bikola, samgyesa ang sayan. May painet tapos na buhay, suklay pamanting, tapos ni Oetes. Ang palalabasin, haharap sa altar, at mananalangin, at sa kalalakan ng bakit